Magandang araw sa inyong lahat. Itutuloy natin ang pag-aaral natin sa Values Education 8. At ang ating lesson or aralin sa araw na ito ay tungkol sa pamumuhay ng payak bilang pansariling pag-iingat sa kalikasan. So ito ay isinunod ko dun sa ating lesson ng pagtitipid at pag-iimpok kasi meron siyang kaugnayan doon. Mga competencies natin and standards for this lesson. Ang ating content standard ay natututuhan ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa pamumuhay ng payak bilang pansariling pag-iingat sa kalikasan. So we are expected to protect the environment, to protect Mother Nature. And anong paraan tayo makakatulong sa pagprotekta sa ating kalikasan, sa ating environment. At ito ay ang pansariling pag-iingat or ang pag-unawa sa pamumuhay ng payak bilang pansariling pag-iingat sa kalikasan. Number 2, ang ating performance standard na isasagawa ng mga mag-aaral ang mga paraan ng pamumuhay bilang pansariling pag-iingat sa kalikasan upang malinang ang kapayakan. At ang ating learning competency ay nakakapagsanay ng kapayakan sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa mga pangangailangan kaysa kagustuhan. Pag-usapan muna natin ang mga mahahalagang salita sa aralin na ito. Ang unang salita ay ang payak na pamumuhay. Lahat tayo ay may kanya-kanyang pananaw kung ano ba ang ibig sabihin ng payak na pamumuhay. Pero ano nga ba ito? So, ito ang ating definition ng payak na pamumuhay. Ito ay tumutukoy sa isang uri ng desisyon ng isang individual, pamilya o ng komunidad upang magplano ng isang paraan ng pamumuhay na may kaunting pag-aari na kadalasan ay nagbibigay halaga lamang sa mga pangangailangan. So, merong mahalagang salita dito na sa tingin ko ay kinakailangan nating pagtuunan ng pansin. Ang una ay itong term na isang uri ng desisyon. So alam natin sa ating pag-aaral tungkol sa isip at kilos loob ng tao, kapag tayo gumagawa ng isang desisyon, kinakailangan ito ay mabuti, kinakailangan ito ay tama. Ito ay pinag-iisipan ng ating isip at isinasagawa ng ating kilos loob. So ang pagpili na mamuhay ng payak ay isang desisyon na ating ginagawa sa ating buhay. Sino ang mga gumagawa ng desisyon na ito? Pwedeng siyang individual o ako, tayo o ikaw na mag-aaral. Pwede rin ang ating pamilya. So, di ba binigyan natin ng malawak na kahulugan ang pamilya doon sa ating aralin tungkol sa pamilya. Pwedeng yung section ninyo, yung grade 8 Rigel, grade 8 Spica, grade 8 Altair. Or yung aking section, grade 7 Vega. Pwede rin yung family mo. And of course, pwede rin ang buong komunidad. So example, yung buong Quezon Science High School. May desisyon sila ng mamuhay ng payak. Pero ano ba itong decision na ito na mamuhay ng payak? Ang ibig sabihin nito ay nagpaplano sila ng isang paraan ng pamumuhay, a way of life, na may kaunting pag-aari. Okay? Kaunting pag-aari. Limited lang. At yung pag-aari na yon ay nakafocus lamang sa kung ano ang talagang kanilang pangangailangan. So, ibig sabihin, ang focus ng decision na ito ay ano ba yung aking kailangan. So ano ang iyong kailangan sa student? Kailangan mo ba ng iPhone? Kailangan mo ba ng laptop na Ryzen 7 or naka-MacBook? Kailangan ba ng pamilya mo ang 5 kotse? 10 kotse? Kailangan ba na ang baon mo ay 1,000 kada araw? Kailangan ba na mayroon kang napakaraming kaibigan? Kailangan ba na mayroon kang napakaraming social media accounts? Again, pag sinabi nating payak na pamumuhay, ito ay nakafocus lamang sa decision natin na
magkaroon ng mga materyales o material na pag-aari na nakafocus doon sa tunay na kailangan natin. And of course, sa ating pag-aaral, meron tayong 4 basic human needs. So doon ito nakafocus. Pero kahit sa 4 basic human needs na yon, meron pa rin excess, meron pa rin hindi simple. Okay? Now, another thing about payak na pamumuhay or simpleng pamumuhay. Ito ay bunga ng isang pananaw. Your vision. Meron kang gustong marating. At ano yung gusto mong marating ngayon? Hindi gaanong pagpapahalaga sa mga material na pag-aari tulad ng pera at ari-arian. So, mahalaga na meron tayong mga pag-aari. Diba? Hindi naman tayo mabubuhay kung wala tayong sariling bahay, sariling lupa, sariling kuryente. Pwede rin yun. Okay? Pero, iba yung sobra-sobra. Okay? So, the first thing is pagpapahalaga. You give importance to your possessions. Diba? Pagtitipid. Next, lagyan natin ang ibang kulay. Pagiging kontento sa kung ano ang mayroon tayo. Yan, lagi kong sinasabi ito sa mga dormers natin at sa aking klase na rin. Sinasabi ko sa kanila na kung anong mayroon tayo, pagkasyahin natin. Kasi sa tingin ko, ito ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng sabihin natin pagkawala ng mga gamit sa ating classroom. And of course, sa societal level, bakit maraming mga tao ang gumagawa ng corruption? Because they are never contented with what they already have. So yan ang ikalawa. Ikatlo, hindi lang basta kontento, kundi masiya ka kahit sa maliit na bagay na mayroon tayo. Okay? Ikaapat, nabigyan natin ang kulay ulit. Pasasalamat sa malalaki at maliliit na biyaya. So, ilan sa atin ang nagpapasalamat na mayroon tayong cellphone kahit sabi ng mga ibang grade 8 ay umuutot-utot, sorry for the word, yung kanilang cellphone pag naglalaro. Ilan sa inyo ang nagpapasalamat dahil meron silang laptop. Ilan sa inyo ang nagpapasalamat kahit na kaunti lang yung kanilang baon. Bahagi pala ng simpleng pamumuhay yung pagkakaroon ng gratitude o pasasalamat sa nagbigay, kung sino man ang nagbigay niyan, and ultimately sa Diyos na nagbigay ng ating mga gamit, malaki man yan o maliit. And of course, pagkakaroon ng bukas palad. Okay? Anong ibig sabihin nito? Pwede ka magbigay. Okay? Pwede ka rin tumanggap. And lastly, pakikiisa sa mga mahihirap. So, iyan ang iba't ibang elemento ng payak na pamumuhay. Tingnan natin, tayo ba ay may pananaw na magkaroon lamang ng kaunti na mahahalagang bagay? Tayo ba ay kontento kung ano ang mayroon tayo? Tayo ba ay nagpapasalamat kung meron tayong malaki at maliliit na mga biyaya? Tayo ba ay may kasiyahan kung anong meron tayo? Tayo ba ay bukas palad sa mahihirap at nakikiisa ba tayo sa mahihirap? So ito ang unang bahagi ng mahalagang salita, payak na pamumuhay. Ngayon, puntahan natin yung sunod na word, which is kalikasan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng kalikasan? So pag sinabi natin kalikasan, ito ay tumutukoy sa lahat ng bagay sa mundo, sa ating ginagalawan at sa kalawakan na hindi gawa ng tao. So sa environment natin, pag nagmasid kayo, meron nakapalibot sa atin, meron dyan mga bagay na hindi natin ginawa pero nariyan sila. Okay? Ang mga halimbawa nito ay ang puno, halaman, hayop at iba pang uri ng mga organismo. So we call this as biotic
Okay? Next. Kung mayroon tayong biotic, of course, meron din tayong tinatawag na abiotic. Ang mga ito ay ang anyong lupa, na makita sa bundok, lambak, burol, etc. Anyong tubig, karagatan, ilog, lawa, hangin, sikat ng araw, klima, at mga mineral. So, ayan yung sunod na mahalagang salita na kinakailangan na alam natin ang kahulugan para sa mas successful na pag-aaral ng Aralin 6 natin. Katlo ay ang likas na yaman. Ano nga ba itong likas na yaman? Okay? So, una tatandaan natin na pag sinabi ng natin likas na yaman, ito ay bahagi din ng kalikasan. Okay? Hindi rin ito gawa ng tao. At ito ay ang mga iba't ibang bagay, iba't ibang elemento, o iba't ibang yaman na ginagamit natin, ginagamit ng tao, upang matugunan ang kanyang mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tirahan, kasuotan, at enerhiya. So, doon sa inyong pag-aaral ng Science 8, pinag-usapan nyo doon yung interaction ng iba't ibang spheres of life or spheres dito sa ating mundo. We have the biosphere, geosphere, etc. etc. So, dito makikita natin na ang likas na yaman is anything na hindi ginawa ng tao pero ginagamit niya para matugunan yung kanyang pangangailangan, including food, shelter, clothing, and energy. So, ano-ano ang mga halimbawa nito? Okay? Tanungin nyo lang sa sarili nyo. Ano ba ang ginagamit natin para magkaroon tayo ng pagkain? So, syempre, kinakailangan natin ng palay. Pero paano tayo magkakaroon ng palay? Siyempre, kinakailangan natin ng lupa. At itong lupang ito ay likas na yaman na mayroon tayo. Ang mahalagang katanungan sa aralin na ito ay paano nakatutulong ang pagkakaroon ng payak na pamumuhay sa pagtataguyod ng ating kapaligiran. So, sa ngayon pa lang, isipin nyo na ang sagot sa tanong na ito. Paano nakatutulong ang pagkakaroon ng payak na pamumuhay sa pagtataguyod ng ating kapaligiran? Bibigyan ko kayo ng clue. Sa economics, meron tayong konsepto ng supply and demand. At sabi doon, pag mataas ang demand for something, syempre, maraming magsusupply nito. At kapag kakaunti ang demand para sa isang bagay o sa isang serbisyo, kakaunti ang supply nito. Sa sunod na bahagi ng ating video, mas malalim nating pag-uusapan ang tinatawag nating needs and wants.